Pagsilang ng henyo. 161 hanggang 70. Si Matthew ay isang sikat na figure sa unibersidad, kaya ang sigaw ni Leia ay nakakuha ng atensyon ng lahat sa cafeteria, at lahat sila ay tumingin kay Leia na may nagtatanong na mga mata, iniisip kung siya ba ang manliligaw ni Matthew. Si Yasi at ang iba pa ay dalawang hanay ng mga mesa at upuan ang layo kay Leia, at nang lumingon siya, nakita niya ang isang blonde na dayuhang dilag na nakatingin sa paligid. Curious na sinabi ni Yasi, kilala mo ba siya? Ano ang gusto niya kay Brother Matthew? I know her. Inistalk niya lang ang amo sa harap ng girls' dormitory at umamin sa kanya na gusto niya siya at gusto niya maging girlfriend. Nagsalita si Mila. Matthew, sinabi ba niyang oo? Nag-aalalang tanong ni Kelly. Hindi, mukhang galit sa kanya ang amo. Paliwanag ni Mila. Babalik si Kuya Matthew mamaya, at kung makita ng duwende na iyon si Kuya Matthew, tiyak na susuyuan niya ito, at sa tingin ko kung sasabihin ko sa kanya nakalabas na si Kuya Matthew sa labas ng paaralan, tatakbo siya palabas para kung kaya mo, hindi mo na makikita si Brother Matton, hindi ka matatakot sa kanyang pag-uusig kay Brother Matton. Si Yasi ay makasarili, ang magic ng pag-ibig ay ganito, mayroon siyang malakas na kapangyarihan na baguhin ang iyong kalikasan. Sasabihin ko. Si Kelly, para magkaroon ng mas mabuting relasyon kay Yasi, sulit ang pagkakasala sa isang tao. Tumayo si Kelly at sinigawan si Leia na naghahanap kay Matthew, Hoy, Miss, lumabas na ang Matthew na hinahanap mo, nakauwi na yata siya, kung gusto mo siyang hanapin, habulin mo lang siya ng mabilis. Kung hindi, huli na ang lahat. Alam ni Leia kung paano sabihin ang pangalan ni Matthew Rogers sa Mandarin, ngunit para sa natitirang Mandarin ay hindi niya magawa. Kelly akala niya naiintindihan ni Leia ang Mandarin, kaya kinausap niya si Leia sa Mandarin. Nakamot si Leia sa likod ng kanyang ulo sa kahihiyan at sinabi kay Kelly sa Ingles, I'm sorry, I don't speak Mandarin, can you speak English with me? Sa sinabi ni Leia, inulit ni Kelly sa English ang sinabi niya. Matapos makinig sa mga salita ni Kelly, hindi man lang nagmadali si Leia na magpasalamat, tumalikod na siya at tumakbo palabas. Nang makitang umalis si Leia, bumantong hininga ang mga estudyante sa cafeteria. Nako, ang magandang babaeng ito ay nalason na naman ni Matthew. Matthew, bumalik siya na may dalang-dalawang plato, inilagay niya ang mga plato sa harap ng mesa ni Nanika at Mila, nahanap niya si Yasi at lahat sila ay tumingin sa kanya na may kakaibang mga mata, nagtanong siya dahil sa curiosity, ano kayo guys? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Mas gwapo ba ako ngayon? Kuya Matthew, nanggugulo ka na naman, isang blonde foreign beauty ang dumating para makita ka, say anong nangyayari. Kinagat ni Yasi ang kanyang maliliit na labi at seryosong hinarap si Matthew Rogers. Oh, pinag-uusapan niyo yan Leia. Girlfriend siya ni Aaron, isang napakalakas na babae, anak ng presidente ng Mig Fighting Group. Nagtataka siguro kayo kung paano ko siya nakilala, di ba? Actually, nagpunta ako sa ang dormitoryo ng mga babae kaninang umaga upang hanapin si Nika at ang iba pa, at nakilala ko sina Aaron at Leia sa kalagitnaan, at ipinakilala sa akin ni Aaron ang kanyang kasintahan upang ipakita, ngunit sino ang nakakaalam na ang kanyang kasintahan ay aking tagahanga, kaya talagang isang sayang ang pera. Nakangiting paliwanag ni Matthew Rogers. Gusto mo siya? Tanong ni Kelly. Huwag mo akong pag-isipang masama, napakataas ng standards ko, hindi pa rin mapasok sa mata ko ang mga ordinaryong babae, iilan lang ang nakaupo dito ang nakakaakit ng atensyon ko. Biro ni Matthew. Si Leia, tumakbo siya palabas, kahit saan siya madaanan, lahat ng lalaki ay titig na titig sa kanya, ang 2 piraso ng laman sa dibdib niya ay gumagapang pataas at pababa habang siya ay tumatakbo, ang alon ng eksena ay nagpapalunok sa lahat ng nakakakita sa kanya. Tumakbo si Leia sa pasukan ng paaralan at hinanap si Matthew, ngunit hindi niya ito makita. Nagtanong siya sa maraming estudyante at lahat sila ay nagsabi sa kanya na hindi nila siya nakita. Kailangan ko ba talagang pumunta sa kumpanya ni Aaron? Nakatayo si Leia sa pintuan, kinakausap ang sarili. Sa huli, hindi pa nakontento si Leia, hindi siya naniniwala na hindi niya kayang lupigin ang isang lalaki sa kanyang kagandahan, dala niya ang kanyang handbag kasama ang kanyang dolyar at bank card, hindi na siya makakabalik kahit hindi. Bumalik ka.
Bumili si Leia ng hamburger at isang bote ng Coke sa kiosk sa harap ng school, saka tumayo sa harap ng school, kumakain at nakatitig sa mga taong paparating at paalis. Buti na lang at university ito at marami ang nagsasalita ng English, kaya nakakapagtanong si Leia sa mga tao sa English, pero kung saan man, mahirap para kay Leia na magtanong ng direksyon. Si Matthew at ang iba ay nagkalat pagkatapos ng tanghalian, si Kelly at ang iba ay bumalik sa dormitoryo para sa kanilang lunch break, habang si Matthew ay naghatid kay Yasi pabalik para sa kanyang lunch break. Paglabas ng school, nakita ni Matthew si Leia. Kitang-kita si Leia, sa kanyang blonde na buhok at matangkad na figure, parang gintong bundok sa karamihan, na nagniningning sa sikat ng araw. Isinara ni Matthew ang bintana ng sasakyan, ayaw siyang makita ni Leia. Si Yasi, na nakaupo sa passenger side ng kotse, ay tumalikod at sinabi kay Matthew, "Kuya Matthew, mukhang gusto ka talaga ng blonde na iyon. Sabi mo mahilig siyang manligaw, naniniwala ako, pero kung sasabihin mong gusto niya ako, hindi ako naniniwala. Paano mo mamahalin ang isang tao ng napakabilis? Anong love at first sight is all nonsense, it's all an excuse to gustong maligo." Matthew. Kuya Matthew, nararamdaman mo ba nitong mga nakaraang araw na si Kelly ay napakagalang sa akin, nakikinig siya sa lahat ng sinasabi ko, hindi ito katulad niya, alam mo ba kung bakit? Tanong ni Yasi kay Matthew Rogers. Marahil ay sinusubukan kanyang gawing kaaway. Matthew. Si Matthew at ang iba pa ay bumalik sa kanilang tirahan upang magpahinga, at bandang 2:00 ng hapon ay hinatid ni Matthew si Yasi sa kanyang BMW, may isa pa silang klase sa hapon. Nang magmaneho si Matthew papunta sa paaralan, nakita niya si Leia na nakatayo pa rin sa harap ng paaralan, at wala pa ring pakialam si Matthew sa kanya. Umupo siya sa huling hilera ng silid-aralan, kasama si Yasi sa kanyang kaliwa at si Kelly sa kanyang kanan, at niyakap ang dalawang dilag sa klase, na isang pangarap na natupad para sa maraming lalaki. Nang magkaklase na si Matthew, biglang bumukas ang pinto ng classroom at pumasok ang isang lalaking naka-security uniform, kasunod ang isang blonde na babae. Pagkatapos batiin ng guro, sinigawan ng security guard si Matthew, na nasa huling hanay ng silid-aralan. "Matthew, hinahanap ka ng babaeng ito." "Xiaosong? Hindi ko siya kilala. Ilabas mo siya, ayoko nang maiistorbo sa klase." "Hindi ako mahilig maiistorbo sa klase." Sabi ni Matthew, kilala niya ang security guard na iyon, na dating kasama ni Quintan. "Matthew, umalis na ang naghatid sa akin sa paaralan, hindi ko alam kung paano bumalik, maaari mo ba akong ibalik?" Naawa si Leia kay Matthew. 162. "Song, dinala mo siya dito, kaya iuwi mo na lang siya." Si Matthew kay Xiaosong. Si Matthew ay hindi niya gusto ng masyadong casual na mga tao. Kung si Leia ay isang ordinaryong magandang babae, maaaring pumunta siya sa hotel kasama niya para magpaputok ng baril, ngunit ang pagkakakilanlan ni Leia ay hindi simple, kung siya ay nabalisa. Siya, hindi mabilang na problema, ang unang problema ay hindi siya pababayaan ni Aaron. Sana. Pero hindi ako marunong mag-English, paano ko siya pauwiin? Napahiya si Xiaosong. Ngayong tanghali ay sinabi sa kanya ni Leia sa pamamagitan ng isang babaeng estudyante, hinahanap ni Leia si Matthew. Si Matthew ay isang malaking pera, maaaring magkaroon ng magandang relasyon kay Matthew. Ang mga dumaraming araw ay hindi mahaba, tulad ng si Quinten, ngayon ay may ilang empleyado, kaya dinala niya si Leia kay Matthew. "Matthew, ikaw bilang isang batang lalaki dapat kang maging isang maginoo, mabilis na pabulaykin itong dayuhang kaibigan mo." Seryoso ang tingin ng guro sa podium kay Matthew. "Sinabi kong hindi ko siya kilala at hindi ko siya kilala, kaya gawin mo ang gusto mo." Hindi man lang niya nilingon si Leia habang nagsasalita, parang hindi niya talaga nakikita si Leia. Maaaring napakabastos ni Matthew, ngunit bilang isang guro, hindi niya magagawa. Wala siyang magawa kay Matthew, kung tutuusin, si Matthew na ngayon ang man of the hour, isa ring malaking pera. Ngumiti ang guro at tinanong si Leia sa English, "Miss, ano ang relasyon niyo ni Matthew, at bakit kailangan mo siyang ihatid pa uwi?" Itinaas ni Leia ang kanyang ulo at buong pagmamalaki, "Ako si Leia,
ang anak ng presidente ng Millet Group, at gusto ko si Matthew, kaya gusto kong iuwi niya ako, isa kang guro at siya ang iyong estudyante, may karapatan kang hayaan siyang iuwi ako, hinayaan mo siyang iuwi ako ngayon, o babalik ako sa Millet sasabihin ko sa tatay ko na nabully ako sa University of the City of New Hill. At pagkatapos ay matatapos ang iyong reputasyon. Magiging magalang si Leia sa mga taong may kaunting katayuan, ngunit sa isang munting guro ay hindi siya nagpahalata at nagsalita sa mapang-utos na tono. Ako ang kanyang guro, oo, ngunit wala akong karapatang kontrolin siya maliban sa aspeto ng pagtuturo. Oras na ng klase, at ayaw kang ihatid ni Matthew Rogers sa bahay, kaya mangyaring umuwi ka na. Malamig na sabi ng guro kay Leia, siya ay isang maliit na guro oo, ngunit kahit isang maliit na guro ay may pagpapahalaga sa sarili, sinabi ni Leia na hindi siya maaaring maging masaya. Walang pakialam si Leia sa kanyang guro, wala siyang pakialam kahit kanino, at hindi siya natatakot sa mga estudyante sa classroom na nakatingin sa kanya, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Matthew. Pumunta si Leia sa huling hilera ng silid-aralan at umupo sa tabi ni Kelly, dahil may tao sa tabi niya, kaya humiga siya sa mesa at binati si Matthew, "Hi." Hindi man lang nag-react si Matthew, at walang pakialam kay Leia. Walang magawa ang guro sa podium at napaisip sa sarili, kalimutan mo na ito. Hindi natin kayang makipagkulitin sa mga mayayamang batang ito. Hinailan ni Leia ang shirt ni Kelly at sinabing, "Pwede ba akong lumipat ng pwesto sa iyo? Maibibigay ko sa iyo ang pera." Sabi ni Leia na naglabas ng ilang daang dolyar. "Bibigyan kita ng ilang libong dolyar, layuan mo ba ako?" Mapapasaya si Kelly, habang palihim na sinabi ng kanyang puso, "Kapag ako'y isang pulubi ilang daang dolyar at gusto mo akong utusan, ha, *30, mura talaga, kung hindi mo kaya, gumamit ka ng pera para tamaan mo. Bibigyan kita ng 10,000. Nagsalita ulit si Leia. "Mukha ba akong kapos sa pera sayo?" Galit na galit si Kelly kay Leia, nakasuot na siya ngayon ng brand name, at may marangal na ugali, at hindi niya maintindihan kung bakit itinuturing siya ni Leia bilang isang mahirap na tao. Hindi mo siya gusto, anong ginagawa mo sa tabi niya? Diretso ang mukha ni Leia kay Kelly. "Sino?" Halos sabihin ni Kelly kung sino ang hindi nagustuhan, salamat sa pag-iisip niya tungkol sa relasyon nila ni Matthew Rogers, kung hindi, kung alam ni Yasi ang tungkol dito, hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makasama. Matthew Rogers. Binago ni Kelly ang kanyang mga salita, "Ako ang kanyang mabuting kaibigan, at ako rin ang presidente ng klase na ito, kaya maaari akong umupo sa tabi niya bilang isang bagay. Ikaw, sa kabilang banda, ay hindi mula sa aming paaralan, ni kaibigan ka ba ni Matthew, kaya bakit ko ibibigay ang upuan ko para sa iyo?" Sa wakas ay hindi napigilan ni Matthew na magsalita, malamig niyang sinabi kay Leia, "Makakahanap ka ng ibang lalaki kung gusto mo. Bakit lalapit sa akin? Same time na binabalaan kita ngayon, kung patuloy kang gumagawa ng gulo tulad nito, wala akong pakialam kung babae ka o hindi, aayusin pa rin kita. Yeah. Then you come and fix me. I love how bad you are." Leia tiyan bibig, bumulong kay Matthew Rogers, mukhang sinasabi niya, "Halika. Ano pang hinihintay mo, basta maglakas loob ka, hihiga ako at hahayaan kang pumili." Nang marinig niya ang mga salita ni Leia, galit na galit si Matthew, nakakita na siya ng mga puta, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong kalapitang mababa ang lipad, at isa rin itong anak na babae. Tumayo si Matthew, tinuro si Leia, saka tumalikod at naglakad palabas ng classroom. Naunawaan ni Leia ang ibig sabihin ni Matthew, at buong pagmamalaki niyang ngumiti kay Kelly, hindi masama ang mga babae, hindi sila mahal ng mga lalaki. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis niyang sinundan si Matthew palabas. Ang guro sa podium ay walang pakialam kay Matthew. Si Matthew ay isang estudyanteng hindi niya makontrol, at isang estudyanteng hindi siya kwalipikadong kontrolin, dahil si Matthew ay mas marunong kaysa sa iba, kunin ang huling problema sa matematika bilang halimbawa. Walang sino mang tao sa mundo ang makasagot ng ilang araw. Bilang karagdagan, sinabi ng punong guro ng lungsod ng Palana na dapat siyang maging magalang kay Matthew, at hanggat hindi labis ang ginagawa niya sa paaralan, maiiwan siyang mag-isa.
Dinala niya si Leia sa pinakamalalim na bahagi ng garden ng school, isang lugar na sobrang liblib na hindi mo makita kung ano ang nangyayari sa loob mula sa labas. Huminto si Matthew, malamig niyang sinabi kay Leia, sinisikap mo pa rin ba akong guluhin? Lumapit si Leia kay Matthew at inakbayan ang leeg ni Matthew, halos halikan ng kanyang mga labi si Matthew. Sinabi niya kay Matthew sa isang maisla na boses, gusto kita, kaya pinipilit kita, hindi ba? Parang inaabala ng isang magandang babae. Humiwalay si Matthew sa kamay ni Leia, naglakad sa likod ni Leia, at mabilis na hinampas ang kanang kamay sa matambok na puwete ni Leia na may bitek. Hindi sinasadyang tumili si Leia, anong ginagawa mo? This is light? Kung gusto mo pa akong guluhin, mabastos kita. Tinampol niya lang ang matambok na puwete ni Leia na sarap sa pakiramdam, nalasahan niya ang sarap. Ang una kong napansin ay hindi pa ako virgin sa edad na 16, ngunit virgin ako sa edad na 16. Paano mo gustong maging bastos sa akin, kung gayon? Pinahid ni Leia ang kanyang mga kamay sa katawan ni Matthew Rogers. Kabanata 163. Habarin mo ang iyong damit. Matthew na mayin, slutty look sa kanyang mukha kay Leia. Sa unang pagkakataon na ako ay nasa posisyon na gawin ito, kailangan kong habarin ang aking mga damit, maging ang aking damit na panloob, at ako ay lubos na positibo tungkol dito. Ang kumpanya ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto sa nakalipas na ilang taon, at ngayon ay nasa proseso ng pagbuo ng bagong produkto. Sinusubukang sugurin ni Leia si Matthew, nakita lang ni Matthew na biglang inilabas ang kanyang cellphone, click click click. Pakinggan ang tunog para malaman na ginagamit ni Matthew ang telepono para kumuha ng litrato. Ikaw anong ginagawa mo? Nagtataka si Leia, iniisip kong si Matthew ay may libangan na mangolekta ng mga hubad na larawan ng mga batang babae. Nakuha ko na ang iyong hubad, katawan, at kung guguluhin mo ulit ako, ipopost ko ito sa internet, at pagkatapos ay masusunog ka, hehe. Matthew ngumisi. Galit na galit si Leia kay Matthew kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi niya inaasahan na ganoon pala kalaki si Matthew, napakaranggal ng kanyang pagkakakilanlan, napakaganda ng kanyang katawan, ngunit hinubad niya ang kanyang damit, walang nagawang kumilos si Matthew. Kahit na, ngunit ginamit din ang kanyang mga hubad, na larawan para banta siyang umalis, nagdududa siya na hindi lalaki si Matthew. Despicable. Matagal bago nasabi ni Leia ang dalawang salita. Ako ay kasuklam-suklam, at ikaw ay isang scoundrel, tayo ay 3 cat-eyes at 8 tail. Ngumiti ng masama si Matthew. Hindi ba ako maganda? O naniniwala ka sa kawalan ng kakayahan? Seryoso si Leia kay Matthew Rogers. Maganda ka at maganda ang katawan mo, pero ikaw lang ang gusto ko sa'yo na babae, at ikaw, ayoko, kaya kahit hubuti-hubad ka sa harapan ko, hindi kita hahawakan. Pinaghihinalaan mo akong letter impotent, at kung virgin ka pa, baka subukan kong ipakita sa iyo kung letter impotent ba ako o hindi. Paliwanag ni Matthew. Alam ni Leia na hindi na siya gugustuhin ni Matt, naging abala siya sa kanyang mga kamay at paa at nagbihis, at pagkatapos niyang magbihis ay sinabi niya kay Matt, hindi na kita guguluhin, ngunit kailangan mong tanggalin ang aking larawan. Si Leia ay lubos na nagpoprotekta sa kanyang reputasyon, at kung si Matthew ay nagpost ng kanyang mga hubad na larawan sa internet, ang kanyang reputasyon ay ganap na masisira. Don't worry. May password ang phone ko, walang pwedeng gumamit ng phone ko maliban sa akin, I'll delete it after some time. Matthew. Binabalaan kita, kung maglakas loob kang mag-post ng mga larawang ito sa internet, magiging kalaban ka ng ating grupong Misoreng, at pagkatapos ay pagsasama-samahin natin ang ilang malalaking grupo para durugan ang lungsod ng komunikasyon sa cellphone kung saan ka naroroon ngayon. Malamig na sabi ni Leia. Don't think that you guys are cool, piss me off and I'll put your fating group out of business. Well, basta huwag mo na akong guluhin ulit, tatanggalin ko ang mga larawan pagkatapos ng ilang sandali. Ngayon, bumalik ka. Sabi ni Matthew kay Leia. Hindi ko maalala kung saan ako nakatira. Nahihiya si Leia. Nagbibiro ka diba?
Anong klaseng tao ang napakatanga na hindi man lang nila matindaan kung saan sila nakatira, at sinasabi pa na anak sila ng presidente ng Mi Footing Group, nagsisimula na akong magtaka kung ikaw ay peke. Si Matthew ay mukhang hindi naniniwala. Kaka-rating ko lang kagabi sa West Country, si Aaron ang sumando sa akin, hinatid niya ako diretso sa aking tirahan, at kinabukasan ay pinapunta ko siya sa aking outing, at hinatid niya ako dito sa kanyang sasakyan. Ito ay gabi nung pumunta ako dito, plus it was my first time in West Country, hindi ko alam kung saan ako tumutuloy, hindi ko alam kung ano ang kakaiba sa pagbabalik. Napabuntong hininga si Leia. Okay, I'll take your word for it. But you as Aaron's girlfriend you should have his cellphone number, right? Kahit hindi narinig mo ang tungkol sa kumpanya niya, di ba? Tanong ni Matt. Alam ko ang lahat ng ito, ngunit gusto ko lang na huwag siyang hanapin, dahil ngayon lang ako nakipag-away sa kanya dahil sa iyo, at ang gusto ko lang ngayon ay bumalik sa tinitirhan ko kahapon at kunin ang mga bag ko at humanap ng ibang hotel na pupuntahan. Stay in. I don't even want a boyfriend for you, hindi mo ba ako ibabalik para sa akin? Mukhang nakakaawa si Leia at sinabi kay Matthew Rogers. Akala mo engkanto ako. Hindi ako si Aaron, paano ko malalaman kung saan ka inilagay ni Aaron kahapon, pinapayuhan kitang tawagan si Aaron. O kaya'y sumakay ka ng taxi papunta sa kumpanya ni Aaron. Okay. Nasabi ko na lahat ng kailangan kong sabihin, aalis na ako, I wish you have a good time in West Country. Kumaway si Matthew kay Leia pagkatapos sabihin iyon at umalis. Pagtingin sa likod ni Matthew, napabulala si Leia, napakagandang tao, kung boyfriend ko siya. Nang bumalik si Matthew sa silid-aralan, natapos na ang klase. Wala na siya. Ngumiti si Matthew Rogers. Napakahirap niya, paano mo siya napaalis? Curious na tanong ni Kelly. Nahanap ko ang kanyang mga pagkukulang at pagkatapos ay binyantaan siya sa kanila, kaya siya ay mabuti at umalis. Buong pagmamalaking sabi ni Matthew. We're out of trees this afternoon, balik na tayo. Matamis na sinabi ni Yase kay Matthew, basta't umalis si Leia, ang duwende na iyon, kung anong paraan ang ginamit ni Matthew para banta si Leia na umalis, wala siyang pakialam. Pupunta rin ako. Nagsalita si Kelly. Kung gayon ay umalis na tayo. Ngumiti si Matthew. Alam ni Matthew, ano pa ang masasabi ni Yasi, kundi ang pumayag. Sa katunayan, hindi niya gustong pumunta si Kelly sa lugar nila ni Matthew, dahil hanggat mahal niya si Matthew delikado at nag-aalala siyang baka mai-inlove si Matthew sa ibang mga babae. Nang bumalik si Matthew sa kanyang lugar, nakita niya si Troy Bale, na nakikipagtsa kasama si Lando at ang iba pa sa kanyang lugar. Troy Bale? Bakit ikaw? Isang abalang tao, ay may oras na pumunta sa aking lugar upang uminom ng tsaa. Biro ni Matthew. Matthew, bumalik ka, halika rito at maupo, may magandang balita akong sasabihin sa iyo. May magandang balita akong sasabihin sa iyo. Tuwang-tuwang sabi ni Troy Bale kay Matthew. Umupo si Matthew sa sofa sa harap ni Troy, sinabi niya ng malakas, mukhang may magandang sasabihin ka sa akin. Matthew, mayaman kami, sobrang init na ng mga all-round cellphone namin kaya sold out na ang stocks namin. At saka marami kaming negosyante sa West Country na gustong maging agent namin, kahit marami na ang over. Sa Europa, sa palagay mo ba dapat nating ipagmalaki ang paggawa at paggawa ng makapangyarihang mga cellphone? Natuwa si Troy Bale. Dumating ngayon si Troy Bale upang hilingin kay Matthew na mamuhunan ng kaunting pera sa Communication Mobile City, upang ipagmalaki ang paggawa ng lahat ng makapangyarihang mga cellphone. Magkano ang ipupuhunan mo sa iyong sarili? Tanong ni Matthew. $200 million, ito ang ating limitasyon. Iniabot ni Troy Bale ang dalawang daliri. Then I'll spend money to sell some more shares, I don't know if it's okay. Matthew, alam niya kung gaano kalaki ang tubo ng omnipotent cellphone, kung exaggerated production at exaggerated market, ang omnipotent cellphone sales sa Europe, kung gayon ang mas maraming shares niya, mas maraming pera ang kikitain niya, malamang na mamuhunan ng $100 milyong. Makalipas ang ilang taon, 12-dosenang beses. 164. Kailangan kong pag-usapan ito sa aking ama.
Si Troy Bale, ngayon ay si Matthew ay nagmamay-ari ng 55% ng mga bahagi ng Omni Mobile, kung si Matthew ay may ilang higit pang mga bahagi, kung gayon ang Omni Mobile ay katumbas ng Matthew na nagsasalita ng mag-isa. Well, you guys can talk about this when you've discussed it. Now you are ready to invest another $200 million down, and if I don't invest $200 million, I will have few shares, so I will invest $200 milyon din ang pagawaan ninyo ng pabrika sa lalong madaling panahon, at pinakamahusay na pumunta ng direkta kay Jun Lee, ang developer, na may malaking bilang ng mga pabrika na inuupahan. Matthew. Tumayo si Troy Bale, masayang inabot ang kanyang mga kamay kay Matthew Rogers, nakipagkamay kay Matthew Rogers, at sinabing, "How Hoan, napakasarap talagang magtrabaho kasama ka. Basta, bumalik ka at kumuha ka ng kontrata. Kapag tapos na, ililipat ko agad ang pera sa account mo." Ngumiti si Matthew. "Mabuti, pagkatapos ay babalik ako ngayon at dadalhin ang kontrata sa iyo bukas." Masaya si Troy Bale. "Lando, tingnan mo si Troy," sabi ni Matthew kay Lando. Pagkaalis ni Troy Bale, tumingin si Kelly kay Matthew na may mapanuring mga mata at sinabi sa isang maislan na boses, "Matthew, hindi ka man lang kumurap ng magpasya kang mag-invest ng $200 milyong sa pinakamakapangyarihang cellphone, at hindi mo man lang naiisip ko kung gaano ka kaambisyo, kung hindi, bakit wala kang pakialam sa $200 milyong na ito, sigurado akong wala kang pakialam sa $200 milyong na ito." Kung hindi dahil kay Yasi, maaaring niyakap ni Matthew si Kelly at hinalikan siya ng mabangis. Masyado siyang naiintindihan ni Kelly at nakikita niya ang kanyang ambisyon sa kanyang mga salita at kilos. Sinabi ni Matthew kay Kelly, "Hindi masama, kayong dalawa lang ang nakakaintindi sa puso ko." Nang marinig ang papuri ni Matthew, tuwang-tuwa si Kelly at lihim na ipinagmamalaki ang kanyang sarili. Si Yasi naman ay hindi masaya, masakit pa rin sa puso niya, at oo, nagseselos siya. "Matthew, sa tingin ko ay masyadong advanced ang all-around na cellphone na ito kalakal, masasabing walang ibang cellphone ang makakatalo sa kanya, kaya hanggat hindi masyadong mataas ang presyo, walang takot na hindi magagawang ibenta ito, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng pera, ganap na posible na mamuhunan ng maraming pera upang simulan ang pag-unlad kaya't ipinapanukala ko na pinakamahusay na hayaan ang aking boss at ang kanyang malaking pera na magkasama upang gawin ang lahat makapangyarihang cellphone na mas malaki at mas malaki, upang pumunta sa buong mundo, upang magamit ng mga tao sa buong mundo ang mga cellphone na ginagawa namin." Huwag tingnan si Kelly ay isang babae, ngunit ang kanyang sinabi ay nabigla sa mga lalaki. Tama. Kahit na magawa namin ni Troy Bale ang mga all-purpose na cellphone na magagamit ng lahat sa mundo, iyon ay maraming taon mula ngayon. Kung si Xander Zabel at ang kanyang pamilya ay mamumuhunan ng magkasama, posibleng mabilis na mabuo ang makapangyarihang cellphone sa buong mundo ngunit papayag ba ang pamilya ni Troy Bale tulad ng sinabi niyang dagdagan ang puhunan, tila nag-aalala ang ekspresyon ni Troy Bale. Napaisip si Matthew sa kanyang sarili. Nang makitang nakasimangot si Matthew, nag-aalalang nagtanong si Kelly, "Matthew, anong nangyayari sa iyo? May nasabi ba akong mali?" "Wala ka namang sinabing mali, pero may nasa isip ko." Tama ang sinabi mo, kung maraming negosyante ang magkakasamang mamumuhunan, mabilis ma-develop ang omnipotent cellphone, hindi tulad ng kasalukuyang napakahusay na mga kalakal ay hindi maaaring masiyahan ang merkado ng isang lalawigan, pabayaan ang isang bansa at ang buong mundo. Gusto ko ring dagdagan ang puhunan, kahit na ang ilang mga kita sa labas ay payag din, dahil hanggat upang i-play ang kanilang sariling tatak. Ang tatak ay isang malaking kayamanan sa hinaharap ngunit ang tanong ay kung papayag ba si Troy Bale at ang kanyang pamilya na bitawan ang mga kita. Matthew. Ang pamilya ni Troy Bale na kilala niya, ang kanilang kabuoang asset na pinagsama ay hindi man lang may kumpara sa kalahati ng kanyang mga personal na ari-arian, kung hindi man ay nais niyang mamuhunan ng $1 bilyong bawat isa na may Troy Bale na pababa, na nagdaragdag ng hanggang $2 bilyong ng pamumuhunan, ang proyekto ay hindi lamang isang malaki. "Kausapin mo sila, baka papayag talaga sila," sabi ni Kelly. "Well, kakausapin ko si Troy Bale bukas." Matthew.
Sa bahaging ito ng Palanan City University, si Aaron ay nakaluhod sa harap ng isang blonde na dilag, may hawak na isang bouquet ng rosas sa kanyang kamay, at sinabi niya sa blonde na dilag sa kanyang harapan, "Leah, pasensya na, dapat hindi ako nagalit sa iyo ngayon, patawarin mo ako, okay?" Aaron, iniwan pa rin niya si Leah para bumalik ngayon nang sinigawan siya ng kanyang amo at iginiit na ibalik niya si Leah. Kung hindi niya ibabalik si Leah, sisirain ng tatay niya ang relasyon nila ng mag-ama, kung iyon ang kaso, wala na sana siya. Kung ilalabas mo ang bagahe ko, hindi na ako babalik, diretso ako sa hotel mamaya. Mahinang sinabi ni Leah kay Aaron, mula nang makilala niya si Matthew, lalo siyang kinaiinisan, marahil dahil ikinumpara niya sina Matthew at Aaron, masyadong malaki ang pagkakaiba, kaya mas lalo niyang hindi nagustuhan si Aaron. Leah, alam kong nagkamali ako, bumalik ka sa akin, at papakinggan ko kung ano man ang sasabihin mo pagbalik ko, at ipinapangako kung hindi na kita magagalit muli. Siya huming mapait na mukha, ang kanyang puso at ang mga salita ng kanyang bibig ay ganap na naiiba, ang kanyang bibig ay upang mangyaring Leah, ngunit ang kanyang puso ay tinatawag Leah isang kalapitang mababa ang lipad, ***. Walang likod. Lumingon si Leah sa gilid at bumaantong hininga. Leah, tito mo ang tatay ko? Mahal na mahal ka niya noon sa palayan, binigyan niya ako ng death order, kapag hindi mo ako pinatawad at uuwi ka sa akin, hinding-hindi na niya ako kikilalaning anak. Miss na miss ka na ng papa ko, samahan mo na lang ako umuwi. Nagmakaawa si Aaron. Inilabas ni Aaron ang kanyang ama, at sa wakas ay nanlambot si Leah, napakabuti ng tatay ni Aaron sa kanya noon sa tinatrato siya na parang sarili niyang anak. Sabi ni Leah, sige. Pero tandaan mo, nangako akong babalik ka dahil sa mukha ng tiyuhin ko, hindi dahil sa mukha mo. Tutulungan mo akong imbestigahan muli ang lahat ng impormasyon tungkol kay Matthew Rogers, o hindi na ako babalik kasama ikaw. Okay, sa sandaling bumalik ako tutulungan kita agad na mangolekta ng impormasyon tungkol kay Matthew Rogers. Puno ng pangako si Aaron, ngunit sa kanyang puso ay sinasabi niya, ikaw ay isang dayuhang babae kaya kung magsinungaling sa iyo sa lahat ng gusto ko, ngunit hindi ka pa rin marunong magsalita ng Mandarin o magbasa ng Western. Kung gusto mong makuha ang puso ng isang tao, kailangan mo siyang intindihin. Ito ang sinabi ng isang sikat na European writer, at nabasa ni Leah ang aklat na ito, kaya naman gusto niyang makilala si Matthew, at pagkatapos ay baguhin ang sarili ayon sa gusto niya, para madali niyang makuha ang puso ni Matthew, o kaya naisip ni Leah. Bumalik si Leah sa bahay ni Aaron. Pagkabalik pa lang ni Leah sa bahay ni Aaron, patuloy na humihingi ng tawad ang pamilya ni Aaron sa kanya, kaya nagsalita na lang siya at bumalik sa kanyang silid. 165. Aaron, hiniling niya sa kanyang kasambahay na tulungan siyang mangolekta ng impormasyon tungkol kay Matthew, inutusan niya ang kanyang kasambahay na kolektahin ang lahat ng masasamang bagay na ginawa ni Matthew, at kung hindi sapat, maaari niyang gawin ang ilan sa mga ito, sa maikli, gawin ang mga bagay ni Matthew na pinakamasama hanggat maaari. Hinanap din ng kasambahay ni Aaron ang impormasyon ni Matthew sa internet, at nang matagpuan niya ito, sinimulan niyang baguhin ito sa paraang nais ni Aaron. Naisip ni Leah na maaaring mas tumpak ang impormasyong nahanap ni Aaron, ngunit nang buksan niya ang thumb drive na ibinigay sa kanya ng kasambahay, nakita niyang masama ang lahat ng impormasyon ni Matthew. Nagalit siya at binasag ang kanyang laptop sa lugar, nagalit kay Aaron sa pagtrato sa kanya na parang tulala. Hinanap niya lang ang impormasyon ni Matthew sa website ng Migo at ang impormasyon na tinulungan ni Aaron na mahanap niya ay kabaligtaran. Ang tunog ng dinurog ay narinig mula sa loob ng silid ni Leah, at ang kasambahay ni Aaron ay mabilis na tumakbo sa pintuan ng silid ni Leah at nagtanong sa takot na boses, Miss Leah, anong nangyari? Hindi siya naglakas loob na tumakbo ng diretso sa kwarto ni Leah dahil natatakot siya na baka magpapalit ng damit si Leah or something. Dalhin mo rito ang bastos na si Aaron. Malakas na sigaw ni Leah. Bagamat may pinto, ramdam pa rin ng mayordoma ang galit ni Leah, at alam niyang dapat ay galit na galit si Leah dahil alam nitong nagsisinungaling si Aaron sa kanya. Ang kwarto ni Aaron ay nasa 2 palapag, habang ang kay Leah ay nasa 2 palapag, at ang bilya ni Aaron ay soundproof, kaya hindi narinig ni Aaron ang dagandong ni Leah.
Mabilis na tumakbo ang kasambahay sa ikatlong palapag at patakbong pumasok sa silid ni Aaron, marahil sa pagmamadali niya ay hindi man lang kumatok. Narinig ni Aaron ang tunog ng pagbukas ng pinto, lumingon siya at nakita niyang kasambahay niya iyon, agad siyang napatuwid ng mukha at malamig na sinabi sa kasambahay, mas mabuting bigyan mo ako ng dahilan na magpapagaan ng pakiramdam ko. O umalis ka na dito. Aaron isa siyang hamak na lalaki, makati buong araw na walang babae, gusto niya talagang pumunta para maghanap ng babae, pero dumating si Leia, hindi siya naglakas loob na pumunta dahil sinabihan siya ng kanyang ama, kung maglakas loob siyang pumunta. Ngayong break time, ititigil na ng kanyang ama ang kanyang spending card. Young master, you should go down. Nagtatampo si Leia sa kwarto niya ngayon. I think she knows we're cheating on her, the housekeeper explained. Nang marinig ang mga salita ng kasambahay, tumayo si Aaron, hinaila ang kadena ng kanyang pantalon, at mabilis na tumakbo sa ikalawang palapag. Tumakbo siya sa ikalawang palapag, at bago pa man siya makapasok sa kwarto ni Leia, narinig na niya ang tunog ng kalabog. At mga bagay na dinudurog. Tumakbo si Aaron papunta sa kwarto ni Leia at nakita niyang binasag ni Leia ang kwarto ni Leia, at nag-aalalang tinanong niya si Leia, Leia, anong ginagawa mo? Aaron, you son of a ***, you treat me like a fool? I'm going to tell my dad, I'll never be friends with you again. Galit na sigaw ni Leia kay Aaron. Ano ba ang nangyayari? Alam naman talaga ni Aaron kung bakit, pero nagpakatanga pa rin siya, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Tinatanong mo ako kung ano ang nangyayari. Hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari? Hiniling ko sa iyo na tulungan mo akong maghanap ng impormasyon tungkol kay Matthew Rogers, ngunit ano ang nakita mo para sa akin? Lahat ng masamang panig, si Matthew ay talagang masama. Kung napakasama niya, bakit napakataas ng tingin ng mundo sa kanya? Sigaw ni Leia kay Aaron. Leia, makinig ka sa akin magpaliwanag, lahat ng impormasyon na nakita ko para sa iyo ay totoo, hindi talaga ako nagsinungaling sa iyo, at kung hindi ka naniniwala sa akin maaari akong sumumpa sa Diyos. Paliwanag ni Aaron. I've seen through you. You've been treating me like a fool. Specialize in deceiving me. If I marry you, I'm sure hindi ako seryoso. Bamantong hininga si Leia kay Aaron. Leia, dapat maniwala ka sa akin, siguradong hindi kita niloko, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang mayordomo, hindi siya magsisinungaling sa iyo. Hindi pa rin nagpahuli si Aaron, mukhang talagang tinanguan niya si Leia. Habang iniimpake ni Leia ang kanyang mga bag, pinagalitan niya si Aaron, bastos ka, sinungaling ka, bukod sa nagsisinungaling ka pa at gumagawa ng masama, ano pa ba ang magagawa mo? Ayoko nang mamuhay kasama ka, ako. Aalis na ako, pupunta ako sa isang hotel. Leia, alam kong mali di ba? Pwede ba wag kang pumunta? Asahan mong magmakaawa ka, wag kang umalis, pag umalis ka, papatayin ako ng tatay ko. Patuloy na nagmamakaawa si Aaron, ngunit napagpasyahan na ni Leia na umalis, at ang kanyang desisyon ay hindi mababago ng sinuman maliban sa kanyang ama, kahit na maaaring magawa ni Matthew. Hindi siya napigilan ni Aaron, at kahit na pinigilan ng kanyang ama si Leia, hindi man lang nanatili si Leia. Si Leia ay isang ginang na may $1,000, at hindi siya papayag na mababa ang tingin ng iba sa kanya, lalo pa siyang tretuhin na parang tanga, kaya galit na galit siya kay Aaron. Ngayon kahit ipilit ng papa niya na magkasama sila ni Aaron, hindi siya nakikinig. Si Leia, na mag-isa na dumating sa West Country, ay mag-isa, naglalakad sa kalye dala ang kanyang malita, napakalungkot sa sandaling ito, na para bang siya ay inabandona. Ang pinakagusto niya ay dumating si Matthew at samahan siya at aliwin siya. Kung alam niyang iniisip pa rin siya ni Leia, hindi ko alam kung anong klaseng mukha niya. Habang iniisip niya ito, lalo siyang nadidismaya at nagagalit, lalo lang siyang lumalayo para hanapin si Matthew, at hindi siya naniniwala na si Matthew ay talagang nangangahas na mag-post ng kanyang mga hubad na larawan sa internet. Ngayon pa lang niya nakita ang tirahan ni Matthew sa internet, at marami na siyang pinahinto na taxi, at nahihirapan siya sa katotohanang hindi naiintindihan ng marami sa mga driver ang kanyang sinasabi.
Ngunit tulad ng mangyayari sa kapalaran, nang ihinto ni Leia ang ika-21 taxi, nakilala niya ang isang driver na nagsasalita ng Ingles. Makalipas ang kalahating oras, sumakay siya ng taxi sa isang liblib na lugar, kung saan sinabi sa kanya ng driver na nakatira si Matthew sa isang bodega. Habang nagmamaneho siya papunta sa tirahan ni Matthew, isang marangal na boses ang lumabas, "Tumigil ka, anong ginagawa mo?" 166. Sinundan ni Leia ang boses at nakita niya ang isang matipunong lalaki na nakasuot at ipinaliwanag niya sa Mandarin, "Nandito ako para makita si Matthew Rogers." Itinuro ito sa kanya ng driver na nagpababa lang sa kanya. "Hinahanap mo si boss. Kanina pa ako sumusunod kay boss, bakit hindi kita nakita kanina?" Nagtataka si Lando, nasa duty na siya ngayon, at silang tatlo ay nahahati sa 3 shift para protektahan ang kaligtasan ni Matthew sa bawat sandali ng araw. "Nandito ako para hanapin si Matthew Rogers." Inulit-ulit ni Leia, isang pangungusap lang ang sasabihin niya at wala nang iba. "Maghintay ka sandali." Sinabi ni Lando kay Leia, na tumawag kay Matthew sa intercom, boss, may magandang blonde na babae na nagsasabing gusto kanyang makita." Ang intercom sa silid ni Matthew Rogers ay tumunog sa boses ni Lando, at nang marinig niya ang mga salita ni Lando, si Matthew Rogers ay natigilan, at pagkatapos ay lumitaw ang imahe ni Leia sa kanyang isipan. "Damn, shade ka talaga." Nagmura si Matthew. May ginagawa lang siya sa kama kasama si Cassie at pinutol ni Leia, isang lalaking galit. "Kuya Matthew, ano ang nangyayari sa iyo?" Curious na tanong ni Ina Chen, hindi pa niya narinig ang boses mula sa intercom noon. "Si Leia yon, pupuntahan niya ako." Paliwanag ni Matthew. "Sayang, Kuya Matthew, sabihin mo kay Lando na tanggihan siya." Hindi masaya si Yasi. Kinuha ni Matthew ang walkie-talkie at sinabihan si Lando sa pamamagitan ng walkie-talkie na sabihin kay Leia na bumalik, ayaw niyang makita siya. Nang marinig ang mga salita ni Matthew, sinabi ni Lando kay Leia, "Itong ginang, ang aming amo ay walang oras sa ngayon, mangyaring bumalik." Walang maintindihan si Leia. Direkta niyang sinabi kay Lando sa English sa pagkakataong ito, "Sabihin mo kay Matthew na ako si Leia at gusto ko siyang makita, at kung hindi siya lalabas, mananatili ako rito sa lahat ng oras, ham." Lando ang kanyang antas ng edukasyon lamang junior high school graduation, kapag siya ay nag-aral sa buong araw lamang alam fighting, ay hindi natututo ng anumang Ingles, walang magawa upang humingi muli Matthew ng tulong. "Boss, nagsasalita siya ng English, hindi ko maintindihan." Si Lando ay napahiya. Nang marinig ang mga salita ni Lando, naalala lang ni Matthew na hindi mataas ang antas ng kultura ni Lando at ang kanilang kultura, diretso siyang lumabas sa boses sa Ingles, at nagsabi, "Gusto mo bang i-post ko ang iyong hubad na larawan sa internet, kung gagawin mo? Ayoko, umalis ka na lang. Huwag pumunta." Matigas ang ulo ni Leia. "Boss, hindi pa siya umalis, and she's still got her luggage, so I think she wants to stay overnight with you." Ginamit ni Lando ang walkie-talkie kay Matthew Rogers. "Damn, she still wants to move in with me," galit na galit ako. Bumantong hininga si Matthew, pagkatapos ay sinabi niya kay Yasi, "Matulog ka na ulit, lalabas ako at haharapin ito." "Hoy, huwag." Natukso si Yasi na sabihing huwag pumunta, ngunit ang mga tauhan ni Matthew ay nakaalis na sa silid. Lumabas si Matthew sa labas ng bahay na nakapijama at nakita niya sina Lando at Leia. Tuwang-tuwa si Leia nang makitang lumabas si Matthew Rogers, at sa sandaling mapatahimik niya ang kanyang bagahe, tumakbo siya patungo kay Matthew Rogers na parang gusto niya itong yakapin ng mainit. Iisa ang katawan ni Matthew Rogers, at sinuntok ito ni Leia. "Anong gusto mo? Gusto mo ba talagang i-post ko sa internet ang mga hubad mong picture?" Bumantong hininga si Matthew kay Leia. "Kung maglakas loob kang i-post ito sa internet, maglakas loob akong sabihin sa buong mundo sa iyo na ako." Hindi dapat madaig si Leia. Ikaw, galit na galit ako sa'yo, sabi mo ikaw, 1,000 taong gulang na babae, parang anong klaseng tao ang masama, pero mas gusto mo ang lalaking may girlfriend na, gusto mo bang maging mistress? Sobra. Napabuntong hininga si Matthew. "I don't like to be a mistress,
I just want to be your wife. Marihing sabi ni Leia. Fine, fine, count me convinced. Say it. Anong gusto mo? Si Matthew ay may makulimlim na mukha. Gusto kitang makasama ng ilang araw na lang babalik na ako kay Mi. Tumingin si Leia kay Matthew na may maasam na mga mata at malambing na sinabi. Lumingon si Matthew kay Lando at sinabing, hanapin mo ang may-ari at hilingin sa kanya na maglaan ng silid para sa dalaga, babayaran ko ito. Sabi ni Matthew at tumalikod at naglakad papasok ng bahay. Miss, sumama ka sa akin. Si Lando ay gumawa ng kilos ng paanyaya kay Leia. Bagamat hindi naiintindihan ni Leia ang mga salita ni Lando, naiintindihan niya ang mga kilos ni Lando, at sinundan niya si Lando sa bahay. Nasa rental business ang landlord ni Matthew Rogers, kaya hiniling ni Lando sa landlord ni Matthew Rogers na tulungan si Leia na ayusin ang isang 3-bedroom, 1-bedroom house kasama ang lahat ng kasangkapang kailangan niya. Kinaumagahan, nang magising si Matthew, nakita niya si Troy Bale, at tila hindi na makapaghintay si Troy Bale na pumirma ng kontrata kay Matthew. Nang maramdaman ni Troy Bale na may tao sa likod niya, lumingon siya at nakitang si Matthew Rogers iyon. Tuwang-tuwa siya at sinabi kay Matthew Rogers, Hauhoan, handa akong pumirma sa kontrata. Sandali lang, maghuhugas ako ng mukha. Sinabi ni Matthew kay Troy, mukhang inaantok na siya ngayon, pipirma siya ng kontrata na $200 million, kung may problema sa kontrata at hindi niya nakita, malaki ang mawawala sa kanya. Pumasok si Matthew sa banyo, naghilamos ng mukha at nagsipilyo bago lumabas. Umupo si Matthew sa harap ni Troy Bale at sinabi kay Troy Bale, may suhestyon ako, hindi ko alam kung gusto mong marinig ito. Siyempre gusto ko. Sabi mo. Troy Bale Road. Masyadong mahina ang aming dalawang pamilya, kung aasa kami sa lakas ng aming dalawang pamilya, aabutin ng hindi bababa sa 5 o 6 na taon upang magbenta ng mga all-round na cellphone sa buong mundo, at 5 o 6 na taon kapag ang ibang mga tagagawa ng cellphone maaaring nakabuo na ng mas magandang all-round na mga cellphone, kaya kailangan nating magmadali, habang walang cellphone na makakalaban nito, dapat natin itong mabilis na i-develop. Pinag-isipan ko ito na magdamag kahapon, gusto nating mabilis ang pag-unlad ay dapat magkaroon ng malaking halaga ng kapital, tiyak na hindi sapat ang tayong dalawa, kaya gusto kong anyayahan si Xander Zabel ang mga milyonaryo na ito na magkasama upang mamuhunan, magtipon ng malaking halaga ng kapital upang makagawa ng lahat bilog na cellphone, at pagkatapos ay magmarcha sa mundo. Bagamat hinati namin ng kaunti ang kita, ngunit pinalaki namin ang negosyo, tiyak na hindi bababa ang perang kikitain namin, at ginawa namin ang tatak ng all-around na cellphone, na isang uri din ng malaking yaman. Walang humpay na paliwanag ni Matthew kay Troy Bale. Nagsimulang mag-isip ng malalim si Troy Bale, ang mga salita ni Matthew ay nagpasigla sa kanyang puso, na magnegosyo sa buong mundo, hindi ito ang kayang abutin ng mga ordinaryong tao. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Troy Bale kay Matthew, Matthew, kailangan kong kausapin ang aking pamilya tungkol dito, dahil ito ay masyadong malaki. Siyempre, maaari mong sabihin sa iyong pamilya, at sabihin sa kanila na kung sumasang-ayon sila, maaari akong kumuha ng isang malaking bilang ng mga mamumuhunan, at hindi imposible na makaipon ng daan-daang bilyong dolyar. Masiglang sabi ni Matthew. Sa daan-daang bilyong dolyar. Ito ay medyo malaking pamumuhunan, hindi ba? Nagulat si Troy Bale. 167. Hindi mahusay kung paano gawing mabilis ang all-in-one na telepono. Matthew. Sigurado ka bang makakahanap ka ng ganoon karaming investor? Si Troy Bale ay hindi pa rin lubos na kumbinsido dahil ang halaga ng pera ay napakalaki na hindi niya maisip ang tungkol dito. Siyempre, I can vouch for it. As long as you promise, makakaipon ako ng malaking bilang ng investors para mag-invest sa ating Omniphone sa maikling panahon. Nagtiwala si Matthew. Hindi ka ba makakahanap ng mas kaunting mga mamumuhunan? Sa paghahanap ng napakaraming sabay-sabay, nawawala ang aming interes. Nag-aalala si Troy Bale. Mali ka, bababa ang share natin, pero mas marami lang ang kikitain natin, hindi bababa.
Kaya hindi mo kailangang mag-alala dahil ako ay concerned din sa sarili kong interes gaya mo. Matthew. So pinirmahan pa ba ang kontratang ito o hindi? Tanong ni Troy Bale. Umiling si Matthew at sinabing, wala nang pirmahan, pagkatapos mong magpasya pipirma ako. Sige. Babalik ako ngayon at tatawag ng meeting kasama ang lahat ng nangungunang executive ng Communication Mobile City, at sa sandaling lumabas ang mga resulta, pupunta ako sa iyo. Natuwa si Troy Bale. Habang siya ay nagluluto ng almusal, si Baste, na naka-duty, ay tumakbo sa kusina at sinabi sa kanya na ang blonde na babae mula kahapon ay dumating upang makita siya muli. Pagdating niya sa pinto, nakita niya si Leia na naka-casual suit. Ang casual na suit ay mukhang malambot, na nagpasek kay Leia, mas maganda kaysa sa damit na suot niya kahapon. Ano ulit gusto mo? Si Matthew ay sobrang naiinip kay Leia. Inilagay ni Leia ang kanyang mga kamay sa likod niya, na nagpapanggap na napaka-cute, at nakangiting sinabi kay Matthew Rogers, naparito ako upang makipaglaro sa iyo. Ikinaway ni Matthew ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, wala akong oras makipaglaro sa iyo. Okay lang kung hindi mo ako paglaruan, pinapaunta mo ako sa bahay mo, gagawin mo ang bagay mo, at titingnan ko lang kung saan ka nakatira. Nakangusong sabi ni Leia. Librarian, bantayan mo siya. Kung hahayaan mo siyang tumakbo papunta sa pwesto ko, pwede ka nang magtaas ng manggas at umalis. Sinabi ni Matthew kay Baste, na nakatayo sa tabi ng pinto. Nagpatuloy si Matthew Rogers sa pagluluto ng almusal, at sa oras na matapos niya itong lutuin, si Yasi ay nakahiga na sa kama. Nakita niyang nakatayo pa rin si Leia sa may pintuan, pinakanak ang nakatayo sa kanyang mga daliri, iniunat ang kanyang leeg upang tumingin sa loob ng bahay. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinihal ang numero ni Alvin. Hoy, Alvin, pabor sa akin, kailangan ko ang numero ng cellphone ni Aaron. Ang kakaibang boses ni Alvin ay lumabas sa telepono, Matthew, para saan mo kailangan ang numero ng cellphone ni Aaron? Hindi ka na naman niya ginagalit, di ba? Hindi siya, girlfriend niya iyon, at kailangan kong sabihin sa kanya na ang girlfriend niya ay namamatay sa harap ng bahay ko. Napabuntong hininga si Matthew. Matthew, kuya, bakit ang charming mo? Nahuhulog na sa iyo ang mga girlfriend ng ibang tao. Ang naiinggit na boses ni Alvin ay lumabas sa telepono. Cut the crap, hanapin mo sila para sa akin. Si Matthew ay sumigaw sa telepono. Maraming kakilala si Aaron sa paaralan at nakipagtalik sa kanya, kaya natitiyak niyang mahahanap ni Alvin ang numero ng cellphone ni Aaron. Pagkaraan ng 10 minuto, tinawagan ni Alvin si Matthew at sinabing nakita niya ang numero ng cellphone ni Aaron. Matapos ibaba ni Matthew ang numero ng cellphone ni Aaron, ibinaba niya ang tawag kay Alvin at dinal ang cellphone ni Aaron. Mabilis na dumating ang tawag, at lumabas ang nakakainis na boses ni Haoming, sino ito? Gusto mo pa bang mabuhay ang mga tao sa madaling araw? Ako ito, Matthew, ang girlfriend mo, si Leia, ay nasa pintuan ko na, kung hindi ka darating at kunin siya, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit. Malamig na sabi ni Matthew. Ano? Sabi mo nasa doorstep mo si Leia. No way. Nagulat si Aaron. Ate, wala akong oras makipagbiruan sa'yo, lumapit ka at sunduin mo yung girlfriend mo. Naiinis ako kapag nakikita kita. Hindi dapat magbigay ng mukha si Matthew kay Aaron. Ang unang bagay na kailangan mong malaman ay kung paano makuha ang pinakamahusay sa iyong asawa, at kung paano makuha ang pinakamahusay mula sa kanya, sabi niya. At si Leia, asong babae ka, mga kalakal, pumunta talaga sa tirahan ng Matthew para slot, gusto mong bigyan ng damo ang mga lalaki, maaari kang lumapit sa akin, bakit tumakbo kay Matthew ang maliit na puting mukha nito? Ayaw sunduin ni Aaron si Leia, pero alam na niya kung nasaan ito, at kung alam niya, hindi siya makakapunta, dahil kung may mabalitaan ay matatapos na ang kumpanya ng kanyang pamilya. Mabilis na hinugasan ni Aaron ang kanyang mukha at nagsipilyo ng kanyang ngipin, at nagmaneho papunta sa lugar ni Matthew, kung saan dumating siya makalipas ang ilang minuto. Bumaba si Aaron sa sasakyan at lumakad papunta kay Leia na may malilim na mukha. Huminto siya ng 2 metro ang layo kay Leia at sinabing, Leia, samahan mo ako.
Nang marinig niya ang boses, lumingon si Leia at ang una niyang sinabi nang makita niya si Aaron ay, sinusundan mo ba ako? Hindi kita sinundan, si Matthew Rogers ang nagsabi sa akin na nandito ka. Matapat na sagot ni Aaron. Matthew. Hindi ba siya galit na galit sa iyo? Paano niya nasabi sa iyo na nandito ako? Natarante si Leia, hindi siya makapaniwalang totoo ang sinabi ni Aaron, hinala niya na nagsisinungaling na naman si Aaron sa kanya. Totoo ang sinabi ko, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin si Matthew Rogers. Walang pakialam na sabi ni Aaron, hindi na siya gumamit ng nakakatuwang ngiti kay Leia dahil alam niyang hindi iyon gusto ni Leia at ayaw niyang gawin iyon sa kanya. Lumingon si Leia sa bahay at sumigaw, Matthew Rogers, lumabas ka, sabihin mo sa akin, tinawagan mo ba si Aaron? Lumabas si Matthew na may dalang isang mangkok ng noodles, at habang kumakain siya, sinabi niya kay Leia, sinabi ko sa kanya na pumunta dahil galit ako sa iyo, at ayoko ng mga babaeng hindi nagsasalita ng Western. Nang marinig niya ang sinabi ni Matthew, lumiwanag ang mga mata ni Leia at tuwang-tuwa siyang nagtanong, ibig mong sabihin gusto mo ako kung marunong akong magsalita ng Western. Hindi ba? Kung sa iba, baka magustuhan ko, pero kung ikaw, ayoko na, kasi hindi ka na virgin. Sabi ni Matthew na may kasamang ngiti. Kung gusto mo, maaari akong mag-aral ng wikang Chino at magagawa ko ang pag-aayos. Hindi man lang nahiya si Leia nang sabihin niya ito, na para bang pamilyar siya sa mga gawain ng mga lalaki at babae. Damn! You're too open, no? You have the nerve to say such things. Nagulat si Matthew. Si Aaron, na hindi pinapansin sa gilid, ay galit na asol ang mukha, at patuloy niyang tinatawag si Leia na kalapitang mababa ang lipad sa kanyang puso, habang medyo gumaan ang pakiramdam niya kay Matthew dahil si Matthew ay titanggapin ang kabaitan ni Leia at hindi sinamantala si Leia. 168. Para sa'yo. I'd do it for anything. Seryoso si Leia kay Matthew. Tinampol ni Matthew ang kanyang noo at sumigaw, oh my God. Bakit ba nakakatakot itong babaeng ito? Hindi maintindihan ni Leia ang sinabi ni Matthew sa Mandarin, kaya naisip niyang may sinabi ito sa kanya. Nagsalita siya at nagtanong, ano ang sinabi mo? Hindi pinansin ni Matthew si Leia, umiyak siya at sinabi kay Aaron, dapat mong bawiin ang girlfriend mo. Takot talaga ako sa kanya. Leia, sumama ka sakin. Pagmamakaawa ni Aaron kay Leia. No back, I want to be here. Napakagatlabi si Leia, matigas ang ulo. Aaron, nagdududa ako kung lalaki ka o hindi, kung ako sayo, wala akong pakialam kung kaninong anak siya, kung girlfriend ko siya dapat makinig ka sa akin, huwag makinig at umikot pa. Sa pangaakit sa ibang mga lalaki, sasampalin ko siya, at pagkatapos ay dadalhin siya pabalik upang madisiplina ng mahigpit. Ngumisi si Matthew kay Aaron. Ang mga salita ni Matthew ay pumukaw sa pagkalalaki ni Aaron, at pumunta si Aaron sa harap at hinawakan ang kamay ni Leia at sinabing sumama sa akin, kahit anong pagtutol ni Leia, hindi lang siya nakinig at hinayla si Leia palayo. Aaron, anong ginagawa mo? Don't you dare do this to me, or I'll tell my father, let go of me. Patuloy na nagpupumiglas si Leia, ngunit siya ay masyadong mahina, at gaano man siya kahirap magpumiglas, hindi niya maalis ang sarili sa kamay ni Aaron. Sa kalaunan ay kinuha si Leia ni Aaron, at hiniling ni Matthew kay Baste na dalhin ang mga bagahe ni Leia sa bahay ni Aaron. Si Yasi, na nakakita ng lahat ng ito, ay lumapit kay Matthew, inakbayan siya at magiliw na sinabi, Kuya Matthew, ang sama mo, yo. Para mapaalis ang duwende, ginamit mo si Aaron bilang isang kaaway na si Aaron ay isang toro rin sa mahihinang mga babaeng ito, ngunit sa mga maharlikang babaeng ito tulad ni Leia, hindi siya maglalakas loob na umutot heart, baka hindi na niya mapauwi si Leia. Natatakot pa naman ako na magselos ka diba? Tara, mag-almusal na tayo. Mainit na kinamot ni Matthew ang ilong ni Yasi at ngumiti. Pagkatapos mag-almusal, ipinadala ni Matthew si Yasi sa paaralan, at muli siyang lumampas sa paaralan. Nagmaneho siya palik sa kanyang apartment at naghintay ng balita mula kay Troy Bale.
Sa umaga, si Troy Bale ay hindi dumating, at sa hapon, si Troy Bale ay hindi dumating, at nang halos madilim na, sa wakas ay dumating si Troy Bale. Ang ekspresyon ni Troy Bale ay labis na nasasabik, pula at kumikinang, at alam niyang may magandang darating sa unang tingin. Matthew, may magandang balita ako para sa iyo. Masayang sumigaw si Troy Bale sa sandaling pumasok siya sa lugar ni Matthew. I don't need you to say it. I can tell something good by looking at your expression, and if I'm right, dapat pumayag ang pamilya mo sa suggestion ko, di ba? Napangiti si Matthew nang hindi mo ari. Lumakad si Troy Bale sa tabi ni Matthew Rogers, tinapik ang balikat ni Matthew Rogers at sinabi kay Matthew Rogers, mukhang nasa kalkulasyon mo na ang lahat, tama ka talaga, nagkasundo ang pamilya ko at ang mga tao sa loob ng kumpanya. Well, magsisimula na akong maghanap ng mga investors bukas, ako ang itinuturing na una, mag-i-invest ako ng $800 million, makakakuha ka ng kontrata para pumirma sa akin bukas. At saka, hahayaan ko iyong mga investor na gustong mamuhunan sa iyong kumpanya upang makipag-usap sa iyo tungkol sa pamumuhunan sa lahat ng mga cellphone, kaya mas mahusay kang mag-organisa ng isang nagtatrabaho na grupo na responsable para sa pakikipag-usap sa mga namumuhunan tungkol sa pamumuhunan kaagad pagkatapos mong bumalik. Ang pangunahing negosyo ng kumpanya ay ang magbigay ng malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo, kabilang ang buong hanay ng mga produkto at serbisyo, at malawak na hanay ng mga produkto at serbisyo. Yuan investment is $800 million. I believe Xander Zabel they are almost this number. Counting our communication cell phone city's strength is the worst. The only advantage is that we are doing cell phones. Nagbiro si Troy Bale, bagamat nagbibiro, ngunit totoo ang sinabi niya, ang kabuoang asset ng lungsod ng cellphone ng komunikasyon ng kanyang pamilya ay ilang daang milyong tao lamang dolyar, tiyak na hindi hihigit sa $400 milyong, at Matthew, Xander Zabel, Thomas Hale, June Lee. Lahat sila malaking pera, all-around cellphone kaya kumikita, siguradong lalabas sila ng maraming pera para i-invest. Lahat ay dahan-dahan, ang iyong pamilya ay mas masama ngayon, ngunit sigurado ako na sa ilang taon, ang iyong pamilya ay magiging isa sa pinakamayamang tao sa West Country. Matthew. Ano naman sayo? Sabi ni Troy Bale. Ako syempre number 1 ako sa listahan ng pinakamayayamang tao sa West Country. Kung sinuswerte ka, baka number 1 ka pa sa mundo. Masiglang sabi ni Matthew. Matthew, napakatalino mo at napakahusay sa negosyo, naniniwala akong maaari kang maging pinakamayamang tao sa mundo. Seryoso si Troy Bale kay Matthew, nagsasabi siya ng totoo, medyo matagal na silang magkasama ni Matthew, alam niya kung paano si Matthew at kung paano magnegosyo. Iyon ang naisip ko, Matthew, pagkatapos ay sinabi ni Matthew, bueno, wala nang biro sa iyo, mamayang gabi ay ililibre kita sa isang kainan sa Villa Hotel, tawagan ko si Xander Zabel, itong mga mayayaman. Ang mga tao, sa pamamagitan ng paraan, at makipag-usap sa kanila tungkol sa pamumuhunan sa lahat ng mga cellphone. Sa 8 p.m., mahigit 10 business tycoon ang dumating sa Villa Hotel sa Palanan City, lahat sila ay ang pinakamayamang negosyante sa Palanan City, at sila ay inimbitahan ni Matthew. Nang dumating ang lahat ng mga imbitado, tumayo si Matthew, itinaas ang kanyang baso ng alak, at nagsalita, natutuwa akong imbitahan kayong lahat dito ngayon, Matthew, halika ay toast ko muna kayong lahat. Si Xander Zabel at ang iba ay itinaas ang kanilang mga baso ng alak at ininom ang lahat. Mayroon akong magandang balita na sasabihin sa iyo, mamumuhunan tayo ng higit pa para ibenta ang ating mga produkto sa mundo, kung saan kailangan natin ng maraming mamumuhunan, ngayon ay namuhunan na tayo ng $1 bilyong pababa. At ang layunin ko ay mag-invest ng daan-daang bilyon-bilyong dolyar pababa, kung lahat ng tao dito ay gustong mamuhunan sa Omni Mobile, malugod ko itong tinatanggap. Ngumiti si Matthew. Anong malaking bagay? Bulalas ni Xander Zabel. Matthew, hindi mo kailangang gumawa ng ganoong kalaking deal, tama. Ang negosyong may $1 bilyong ay isang malaking panganib. Nag-aalala si Thomas Hale. Alam ko ito, pero alam din ng lahat dito kung gaano kainit ang benta ng ating Omniphone, di ba? Mga buwan ng inventaryo, naubos sa loob ng ilang araw, ay available na sa merkado. Bakit ganito?
Naniniwala akong alam nating lahat kung gaano kalaki ang merkado ay nasa China, at ang pag-asa lamang sa ilang mga pabrika upang makagawa ng pinakamakapangyarihang mga cellphone ay sadyang hindi sapat upang matugunan ang pangangailangan ng merkado ng China, kaya't napag-usapan at napagkasunduan namin ni Troy Bale na dagdagan ang aming pamumuhunan upang maging makapangyarihan sa lahat. Maaaring ibenta ang mga cellphone sa bawat sulok ng mundo. Matayog na sabi ni Matthew. Omnipotent cellphone, lahat na gamit ko ngayon, sobrang ganda, for the time being, wala pang cellphone sa mundo na makakaagaw sa kanya, plus hindi naman masyadong mahal ang presyo niya, kahit ordinaryong trabahador ay kayang-kaya. Bumili, kaya hanggat walang cellphone na may parehong function sa merkado, hindi ako natatakot na ang omnipotent cellphone ay hindi nagbebenta. Xander Zabel. 169. Pagkatapos ay sinabi ni Xander Zabel, kaya nagpa siya akong mag-invest ng $500 milyong. Yung mga tao sa private room kung saan nakalagay yung dalawang table. Nang marinig ang mga salita ni Xander Zabel, napabulala silang lahat, wow. Nag-invest din ako ng $500 milyon. Si Thomas Hale ay hindi gustong mahuli, lahat sila ay mga negosyante, at maaari nilang hulaan ang kita ng Omniphone nang hindi iniisip ang tungkol dito. Mag-i-invest ako ng $10 milyong. I'll invest $20 million, I'll $15 million. Nagsalita ang mga tao sa private room na nagsasaad ng halagang handa nilang i-invest. Si Troy Bale, na may hawak na isang maliit na notebook, ay isinulat ang mga pangalan ng lahat at ang halaga ng pera na kanilang ipupuhunan, upang makausap niya sila bukas. Upang mapatahimik ang isipan ng mga mamumuhunan, sinabi ni Matthew na kukuha siya ng isang maliit na module sa Thousand Buddha Stone Pagoda, at mag-click dito upang makita ang mga galaw ng lahat ng makapangyarihang mga cellphone, at ang mga mamumuhunan lamang ang papasok. Kinabukasan, nagsimulang mag-advertise si Matthew sa kanyang Thousand Buddha Stone Pagoda. Ang kanyang advertisement ay agad na naging sensational sa kanyang website, na para bang hindi siya ipinanganak na isang ordinaryong tao, lahat ng kanyang ginawa ay magdudulot ng matinding sensasyon. Ang kanyang advertisement sa pagkakataong ito ay gumawa ng higit na ingay kaysa sa kanyang mga nauna, sa walang ibang dahilan kundi ang gusto niyang umasa sa isang malaking bilang ng mga mamumuhunan upang mangalap ng $10 milyong upang mamuhunan sa Omniphone. Daan-daang bilyong dolyar. Ito ay hindi isang maliit na halaga ng pera, at mayroong napakakaunting mga negosyo sa West Country na namumuhunan ng daan-daang bilyong dolyar ng sabay-sabay, kahit na sa mga dayuhang bansa. Kaya ano? Si Matthew ay muling inimbestigahan, si Matthew ay lihim na iniimbestigahan, at si Troy Bale ay nahuli ng direkta sa istasyon ng pulisya upang tanungin ng dalawang lalaki na nakasuot ng sibilyan. Alam ni Troy Bale na ang dalawang lalaking ito na nakasuot ng sibilyan ay hindi mga ordinaryong tao, at siya ay regular na negosyo, kaya hindi siya natatakot, sinabi niya ang totoo. Siya ay pinalaya, at ang taong nagpalaya sa kanya ay nagsabi sa kanya na huwag magsabi ng anuman tungkol sa insidente na nagdala sa kanya para sa pagtatanong. Sa ganitong paraan, walang alam si Matthew, hindi alam na siya ay iniimbestigahan ng iba, hindi alam na siya ay napansin ng iba. Ipinaubaya niya ang lahat ng mamumuhunan kay Troy Bale, na pangunahing namamahala sa mga tunay na tycoon, tulad ni Amansi Binky at iba pa. Alam ni Matthew na ang mabilis na pag-unlad ng pinakamakapangyarihang cellphone ay hindi lamang maaaring umasa sa produksyon, kailangan din niya ng malakas na lakas, kung hindi man ang kanyang napakalakas na cellphone na ibinebenta sa isang malaking sukat, ay tiyak na makakatagpo ng paglaban ng mga nasa negosyo ng cellphone, ngunit kung siya ay may isang malakas na kasosyo, ang iba ay hindi maglalakas loob na gawin ang anumang bagay sa kanya. Halimbawa, kung makikipagtulungan siya sa Amansi Binky, tiyak na tutulungan siya ni Amansi Binky para sa kanyang sariling kapakanan. Kung may dumating para maghanap ng mali sa kanya, gagamitin ni Amansi Binky ang kanyang kapangyarihan para yerokan ang mga hindi nagkikita. Bilang karagdagan, ang mga kalakal na Tsino ay nais na pumasok sa Europa, ang mga opisyal ng Europa ay maaaring sadyang gumawa ng mga bagay na mahirap para sa kanila, ngunit talagang hilahin ang ilang mga pamilya na may mahusay na lakas sa Europa, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, may mga problema na haharapin nila ang kanilang sarili mo, huwag kang mag-alala.
Maaaring tumagal ng mahabang panahon upang makahanap ng maliliit na tao, ngunit kung naghahanap ka ng malalaking tao, mahahanap sila ni Matthew sa loob ng ilang segundo. Matapos mahanap ang contact information ng mga taong ito, direktang ginagamit ni Matthew ang kanyang tunay na pangalan para makipag-ugnayan sa mga taong iyon, dahil sikat na siya ngayon, bibigyan siya ng pangkalahatang publiko ng 3 punto ng manipis na mukha. Si Matthew ay napakadali, nakikipag-chat lang at humihila ng mga tao okay, dahil sikat siya, ang pangkalahatang publiko ay magtitiwala sa kanya. Ngunit sa panig ni Troy Bale, sila ay abala, sila ay madalas na abala, sila ay magkakaroon ng isang malaking grupo ng mga mayayaman mula sa iba't ibang panig ng mundo na pupunta sa kanila upang pag-usapan ang tungkol sa pamumuhunan. Si Amansi Binky, na naakit din ni Matthew, ay may maraming pera, at direktang namuhunan siya ng $10 bilyong. Ang nakakatawa ay ng personal na tinawagan ni Amansi Binky si Troy Bale, muntik na niyang atakehin sa puso si Troy Bale, at si Matthew, isang world-class na milyonaryo, ay nakuha siya rito. Sa huli, si Troy Bale ay naging manhid, kahit na sino ang kanyang naramdaman na napaka-normal. Araw-araw, parami ng parami ang mga taong namuhunan sa Omni Mobile, at matagumpay na naging publiko ang Omni Mobile. Si Jun Lee, na nag-invest din ng $100 milyong, ngayon ay ang lahat ng kanyang mga pang-industriyang sona ay hindi pinarentahan. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin ang buong lungsod ng Palanan at lahat ng walang laman na industrial zone at mga pabrika sa malapit ay inupahan. Ngayon araw-araw ang isang malaking bilang ng mga kagamitan sa paggawa ng cellphone ay ipinadala sa lungsod ng Palanan, at isang malaking bilang din ng mga elektronikong talento at mga manggagawa sa puting kwelyo, tulad ng para sa mga empleyado, ito ay kailangang maghintay hanggang ang kagamitan ay halos may install bago mag-recruit. Ang kumpanya ay abala araw-araw, habang si Matthew ay nakaupo sa harap ng computer araw-araw, umiinom ng tsaa at nakikipag-chat. Ito ang gustong gawin ni Matthew sa likod ng mga eksena boss, omnipotent cellphone gaano man ito kalaki, ang kapangyarihan niya ang pinakamalaki, maliban na lang kung lahat ng iba pang investor ay laban sa kanya. Ang pagbili ng kawayan at iba pang bagay ay responsibilidad ni Joseph, at ang superstore ay responsibilidad ni Alex. Si Matthew ang pinakamadaling boss sa mundo, ginagamit niya ang kanyang ulo, hayaan ang iba na gawin ang natitira, naghihintay siyang bilangin ang pera. Noong ika-6 ng Setyembre, nakalap na si Matthew ng $100 bilyong, kaya hindi na niya hinayaang mamuhunan pa ang iba pang mamumuhunan, at kung marami pa, wala siyang maraming pera na ibabahagi. Sa taong ito, ang lungsod ng Palanan ang pinakaabalang buwan sa kasaysayan nito, dahil maraming kabataan mula sa iba't ibang probinsya ang pumupunta sa Palanan upang maghanap ng trabaho, at lahat sila ay pumapasok sa parehong pabrika ng kumpanya, iyon ay, Communication Mobile City. Madaling makapasok sa isa sa mga pabrika, basta may health card ka, walang tato at sound limbs. Kung tungkol sa sweldo, ito ay ilang daan higit pa sa batas ng paggawa. Ang lungsod ng Palanan ay may mas maraming tao, na lubos na nagpapabuti sa kakayahang pang-ekonomiya nito. Ginawa ito ni Matthew at ng iba pa, ngunit nakatulong ito sa maraming tao, nalutas ang mga problema sa trabaho ng isang maliit na bilang ng mga tao sa West Country, at ginawang mas mahusay ang ekonomiya ng lungsod ng Palanan kaysa dati. Hindi na kailangan pang maghanap ng iba pang mamumuhunan, kaya si Matthew ay muling nakahinga at maaaring maglaro muli. Matagal na rin mula noong bumalik siya at bumisita sa kanyang supermarket, kaya iminungkahi niya si Yasi na bumalik siya. Hindi naman sa ayaw bumalik ni Yasi, ngunit kailangan niyang kumuha ng pagsusulit, at ayaw niya kay Matthew, na ang guro ay hindi man lang may kumpara. Hiniling niya kay Lando at sa kanilang tatlo na magsalitan para protektahan ang kaligtasan ni Yasi. Nakita niyang napakainit ng kanyang supermarket at napakahusay na pinamamahalaan ito ni Alex. Nang makita niyang nasa tamang landas ang supermarket, gusto niyang pumunta si Jason at matuto mula kay Alex habang pinamamahalaan ang supermarket. Para naman kay Alvin, hindi siya angkop para sa linyang ito ng trabaho, angkop lamang siya para sa entertainment, kaya pansamantalang isinantabi ni Matthew si Alvin. 170. Nagpa siya si Matthew na maghintay hanggang bumalik siya sa lungsod ng Palanan.
Nagpa siya siyang maghintay hanggang makabalik siya sa lungsod ng Palanan at pagkatapos ay ilipat si Jason sa supermarket upang makita kung ano ang kanyang mga kakayahan. Nagmaneho siya pabalik sa Chen Village, ipinarada ang sasakyan sa loob ng villa at muling lumabas. Nauna siyang pumunta sa bahay ni Yasi tuwing babalik siya. Sa sandaling makapasok si Matthew sa bahay ni Yasi, sumigaw siya ng malakas, "Tita, tito, bumalik na ako." Nasa looban si Anita kasama ang isang grupo ng mga babae, nagkukwentuhan at naglilinis ng iba't ibang ulam, tila handa na itong magluto. Nang makita niyang nakabalik na si Matthew, masayang tumayo siya, naglakad papunta kay Matthew, mainit na hinawakan ang kamay nito at sinabing, "Xiao Xuan, matagal ka nang hindi nakabalik. I missed you too. By the way, asan si Tito?" Ngumiti si Matthew Rogers. Pumunta siya upang bumili ng kawayan, at ngayon ay wala siya sa bahay sa loob ng 3 araw, tumatakbo siya sa labas buong araw, at karaniwang hindi ko siya nakikita maliban sa gabi. Paliwanag ni Anita. "Tito, sobrang busy niya ngayon, kayanin ba ng katawan niya?" Medyo nag-aalala si Matthew. "Nag-alala ako noong una, at dinala ko pa siya sa ospital para magpa-check up, at maayos naman siya, kahit ang sakit niya sa puso ay mas gumanda." Masaya si Anita. Mabuti naman. Pero huwag masyadong mapagod si Tio, at pagbalik niya, hahayaan ko siyang maghanap ng mga katulong, para hindi na siya mismong lumabas maghapon. Matthew. Little Matt, most considerate, papalitan ko muna ang tiyuhin mo, salamat. Masaya si Anita. Anong klaseng relasyon meron tayo, kailangan pa ba nating magpasalamat? Biro ni Matthew. Biglang tila may naisip si Anita, hinailan niya si Matthew sa isang tabi at sinabi kay Matthew, "Matthew, alam mo ba ang tungkol sa pagkaka-ospital ng iyong ama?" "My dad. Are you talking about Peter Rogers? Anong nangyari sa kanya?" tanong ni Matthew. "Kaya nga, hindi nagtagal pagkatapos tumakas si Harold, nagkasakit siya, at nabalitaan kong hinihingal na siya. Nabalitaan ko na malaki ang utang niya sa ospital. Nanghiram ng pera ang nanay mo sa bawat kabahayan ng maayos. Para gamutin ang sakit ng tatay mo, pero masama ang reputasyon ng pamilya kaya walang gustong magpahiram sa kanya kaya wala siyang choice kundi ibenta ang kwartong tinitirhan nila. Naawa ako sa kanila kaya binigyan ko sila ng $100,000. Matthew, ikaw ang kanilang anak, dapat mong puntahan siya." Sabi ni Anita kay Matthew. "Hindi ako pupunta, hindi nila ako tinuring na anak, binugbog nila ako at pinagalitan mula pa noong bata ako, at sinubukan pa nila akong patayin kanina, wala akong ganoong mga magulang." Malamig si Matthew, naalala niya ang nakaraang pangyayari na puno siya ng galit. "Little Matt, sa tingin ko ay dapat na silang magbago sa pagkakataong ito, para mapatawad mo sila. Puntahan mo sila at makinig sa iyong tiyahin." Pinayuhan ni Anita si Matthew Rogers. "Hindi ako sasama, sawa na ako sa mga tinatawag akong bastard." Sabi ni Matthew at tumalikod para umalis. Sinimulan ni Anita na pisikal na hawakan ang mga damit ni Matthew, at seryosong sinabi kay Matthew, "Marami silang ginawa sa nakaraan, ngunit kung hindi dahil sa kanila, lalabas ka ba sa mundong ito? Ito ay nakaraan at ikaw Ray attached to the past, gusto mo bang mabuhay sa past forever?" "Tita, tama ka. Pero alam mo ba ang nararamdaman ko? Sa tingin ko kung ikaw ay sa akin, magiging katulad mo ako sa ayaw mong makita sila." Matthew. Kahit gaano kasama ang mga magulang mo, ang tatay mo ay namamatay sa ospital at hindi mo man lang siya pinupuntahan, malinis ba ang konsensya mo? Kung gagawin mo, mapagkakatiwalaan ko ba si Nana na susundan ka ng tuluyan? Pinipilit ni Anita si Matthew, at ginagawa lang niya ito dahil gusto niyang tulungan ni Matthew si Peter Rogers. Ang problema ay ang uri ng dugo ni Peter Rogers ay ang pinakabihirang Rh-negative na dugo sa mundo. Ang tanging makapagliligtas kay Peter Rogers ay si Matthew, ngunit walang katiyakan na siya ay maliligtas, dahil hindi siya naniniwala na si Matthew ay anak ni Peter Rogers. Pero hindi natin malalaman kung ito o hindi hanggat hindi tayo papablood. How about this? I'll write you a check for $1 million, and you can give it to them for me. Mahinang sabi ni Matthew. Ikaw naman. Hindi mo ba siya makikita? Tanong ni Anita.
Hindi ako pupunta, magagalit ako kapag nakita ko sila, kaya mas mabuting hindi ko na lang sila makita para maging maganda ang mood. Sabi ni Matthew. Little Matt, hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Totoo na ang sakit ng iyong ama ay hindi masyadong malubha, at ang isang mabilis na operasyon ay maaayos ito, ngunit ang problema ay ang kanyang uri ng dugo ay ang pinakabihirang Rh negatibong dugo sa mundo, at ang ospital ay hindi makakahanap ng ganoong uri ng dugo, at ang iyong kapatid ay wala kung saan-saan, kaya kung ang kanyang kalagayan ay patuloy na humahaba ng ganito, ang kanyang buhay ay maaaring nasa panganib, kaya't ang tanging makapagliligtas sa kanya ngayon ay ikaw. Anita. Itinuro ni Matthew ang kanyang ilong at sinabing, ako hindi ko siya pinanganak, tiyak na iba ang blood type ko sa kanya. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ayaw mo bang malaman kung anak kanya o hindi? Kinausap ni Anita ang puso ni Matthew sa isang salita. Gustong malaman ni Matthew ang kanyang pagkakakilanlan, naisip ni Matthew, at pagkaraan ng ilang minuto, tumangala si Matthew kay Anita at sinabing, okay, pangako, pupunta ako sa ospital para magpasuri ng dugo. Ang galing, hintayin mo ako, may iba pa akong ipagluluto, pupuntahan kita mamaya sa ospital. Si Anita, marami siyang kaibigang babae, ang mga babaeng ito ay karaniwang pumupunta sa kanya araw-araw upang maglaro, kaya sa sandaling magpatuloy siya, ang mga babaeng iyon ay puno ng pangako na tulungan siyang magluto ng pagkain. Si Peter Rogers ay nasa People's Hospital ng Pinnacle Country ngayon, kaya si Matthew ay nagmaneho kay Anita sa Pinnacle Country sa kanyang kotse. Pagdating niya sa Pinnacle Country People's Hospital, bumili si Anita ng prutas sa pasukan ng ospital bago dinala si Matthew. Hindi niya agad pinuntahan si Peter Rogers, ngunit nagpasuri muna ng dugo, gusto niyang malaman kung siya ay binhi ni Peter Rogers o hindi. Sa ngayon, ang teknolohiya ay lubos na binuo, at ang pagsusuri ng dugo ay tapos na sa loob ng ilang minuto. Bumalik ang mga resulta, at ito ay Rh negative na dugo. Napatulala si Matthew. Sa sandaling ito, siya ay labis na naguguluhan, ako ay talagang Rh negatibong dugo, ako ang biolohikal na anak ni Peter Rogers, ngunit kamukha ko ba ang kanyang anak? Paano ako magkakaroon ng ganoong ama? Nanatili si Anita sa tabi ni Matthew dahil natatakot siyang tumakas si Matthew, at dahil gusto niyang makita ang mga resulta ng pagsusulit. Inagaw niya ang resulta ng pagsusulit gamit ang isang kamay, at nang makita niyang may nakasulat na Rh negative na dugo, lumuha siya sa tuwa, nakaramdam ng saya para kay Matthew. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.